ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay isang seryosong trabaho. Pero kahit ganon, sa pagiging ama o ina ay hindi mo kailangang maging perpekto. Sa halip, ang kailangan mo lamang ay maging klase ng magulang na totoo. Ikaw, kabarangay, anong klase kang magulang sa anak mo? Dear Papa Dudut, inggit ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nagiging judgmental tayo sa mga tao. Dito nagsisimula ang pagkakaroon natin ng insecurity, takot at pangamba sa mga bagay-bagay. Ganito ako noon, pero sa tulong ng mga salita ng Diyos ay nalinawagan ako sa pag-iisip ko at unti-unti ko ring natanggap ang pagkakaiba ng mga tao sa paligid ko. Ako nga pala si Sandro, 33 years old at isang ama. Lumaki ako sa isang Christian family kaya maagang naituro sa amin ang mga salita ng Diyos. Ito ngayon ang dahilan kung bakit tuwing naghahanap ako noon ng karelasyon ay isa sa mga standard ko ay dapat kilala ng isang babae ang Diyos. Dapat ay marunong siyang magdasal, nagbabasa ng Biblia at nagpupunta ng simbahan. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap nang makahanap ng ganong klase ng tao. Halos karamihan ay liberated na ang buhay at minsan ay nakakalimot na sa Panginoon. Ang iba nga ay hindi man lang magawang maglaan ng oras para makabisita sa church at magpasalamat para sa kanilang buhay. Mas importante sa kanila mga lakad nila sa labas kasama ang mga kaibigan o kung ano paman. Hindi ko naman po kinokondina ang ganong klase ng pamumuhay, Papa Dudut. Kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila ay wala na akong karapatan para manghimasok. Ang sa akin lang ay hindi silang nararapat para sa akin. Akala ko noon ay may hirapan ako sa paghahanap ng babaeng para sa akin. Hanggang 8 years ago ay isang babae ang nakilala ko na pasok sa ugaling hinahanap ko, Papa Dudut. Oo, nandito ako sa may exit ng park sa may bandang north. Basta kapag nakita nyo na yung bench na may nakaupong babaeng nakaitim, ako yung katabi niya. Ha? Sorry, kausap ko yung kaibigan ko sa phone. Basta, aantayin ko kayo rito ah. Naka-blue ako. Babay na. Dalian nyo. Sorry, nadamay ka pa. Kanina pa kasi ako hinahanap ng mga kaibigan ko eh. Naliligaw na yata sila. Okay lang. The Purpose-Driven Life ba yung binabasa mo? Aha? Bakit? Yung original version ba o yung bago? Hindi ko sure. Meron bang bagong version nito? Oo, meron. Kapag yung original, may 5 purpose lang yon. Pero yung latest version, may dinagdag pa silang 2 purpose. Yung original siguro to kasi 40 chapters lang to eh. Okay. Pagkatapos mo niyan, magandang basahin mo rin yung bago. 42 chapters yun. Sige, try ko maghanap yun sa bookstore kung meron. Maganda ring basahin mo yung The Purpose-Driven Church. Para sa mga pastor talaga yun, pero pwede rin naman para sa mga normal na tao. Marami kang matututunan dun. Niragaluhan ako nun ng pastor namin dati. Ang sequel nun ay ang binabasa mo ngayon. Bakit? Wala. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking obsessed sa self-help books. Ha? Bakit? Wala na bang lalaking ganun ngayon? Marami pa kami, hindi lang halata. Mukhang sa maling lugar pala ako naghahanap eh. Dito lang pala ako sa park makakakita ng lalaking mahilig din magbasa ng libro. Marami kasing libro sa bahay nung bata ako kaya lumaki rin akong mahilig magbasa. Pero hindi self-help book ang The Purpose-Driven Life. Yung writer niyan mismo ang nagsabi,
Kasi hindi tungkol sa iyo yung libro, kundi tungkol kay God. Kaya self-help book man tong binabasa ko o hindi. Nice to meet you. I'm Eliana. Sorry, ako si Sandro. Sorry, hindi na tuloy ako nakapagpakilala. Okay lang. Mas interesting talaga ang mga libro kaysa sa akin. Interesting ka rin naman. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagbabasa in public. Karaniwan kasi, sa TV ko lang napapanood yung mga ganyang klaseng tao. Meron din palang ganon in real life. Feeling main character ako eh. Pero buti naman nakakaya mong mag-focus sa binabasa mo. Ang ingay dito sa park. Maraming distractions. Sanay na ako. Mas tahimik nga dito kaysa sa bahay. Doon kasi maraming bata. I see. So, lagi ka rito? Minsan, kapag gusto kong magpahangin, kung gusto kong mapag-isa at magkaroon ng peace of mind, dito ako nagpupunta. Ganun ba? Mukhang ang tahimik pala ng buhay mo. Akala mo lang yon. Sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Sa mga libro na nga lang talaga ako sumasaya. Pero, nakakatuwang makakita ng tulad mo na nagsisik ng guidance kay God ha. Sa panahon kasi ngayon, marami nang nakakalimot sa Panginoon eh. Isang bagay yan na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Dapat never akong makalimot sa Diyos. Tama naman. Taga rito ka lang din ba? Hindi, galing akong Paranaque. Anong ginagawa mo rito? May lakad kami ng mga kaibigan ko. Dito raw yung meeting place. Kaso kanina pa ako paikot-ikot. Di na kami nagkita-kita. Kaya pala nabanggit mo ako sa kausap mo sa phone kasi ako yung landmark mo. Naka-all black ka kasi kaya mabilis ka lang makita. Yan na yata sila? Sila na ba yan? Saan? Ayan yung 3 lalaki na palapit na sa atin. Kanina pa tayo tinuturo eh. Sila na nga yan. Sige, may iwan na kita. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Walang problema. Nice meeting you, Eliana. Nice meeting you too. Papadudod si Eliana yung tipo na sa unang tingin ay hindi mo akalaing relihiyosa. Sa pananamit pa lamang kasi niya ay malayo ito sa pagiging konserbatibo. May highlight na asul ang abot hanggang balikat na buhok nito. Nakashave din ang magkabilang gilid ng kanyang buhok katulad ng mga kalalakihan kapag nagpapa-undercut sila. May nakakabit na hikaw sa ilong nito at may tattoo siya sa taas ng kanyang dibdib. Kakaiba man ang itsura niya ay agad ditong nakuha ang atensyon ko dahil sa unique nitong kagandahan. Sa park kung saan kami unang nagkita ay sa kanya agad napunta ang atensyon ko. Nakaupo lamang siya noon sa isang bench na parang walang pakialam sa mundo habang nagbabasa ng libro. Unique si Eliana, papadudot. Pero ang mas nagpa-unique pa sa kanya sa kabila ng self-expression na ipinapakita niya sa publiko ay malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Agad akong naakit sa kakaiba niyang ugali sa puntong hinanap ko pa siya sa Facebook at doon ay nagpatuloy ang pag-uusap namin. Naging chatmates kami ng ilang buwan hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako at matapos ang 2 taong relasyon namin, ay nakatanggap kami ng isang blessing. Isang baby na bunga ng pagmamahalan naming 2. Nagdesisyon kami ni Eliana na magpakasal bago pa man niya ipanganak ang bata. Pero dahil pareho pa kaming walang ipon noon ay sa civil wedding ang napag-usapan naming pag-iisang dibdib. Saka na lamang kami magkakaroon ng church wedding kapag nakaipon na kami ng pera. Eliana! Eliana, buksan mo naman tong pinto! Ano tong sinasabi ng magulang mo na ayaw mo na? Kausapin mo ako! Eliana, lumabas ka naman dyan! Sandro, Eliana, ba't hindi ka pa nakabihis? Ngayon ang kasal natin, nalimutan mo ba? hindi ko nalimutan. Alam ko na ngayon ang kasal natin. Ba't hindi ka pa bihis? Malilate na tayo. Nakausap mo na ba sina mama? Wala ba silang sinabi sa'yo? Nakausap ko na sila. Sinalubong nila ako sa labas. Ang sabi nila, may problema. Ayaw mo na raw. Anong ibig sabihin nun?
Anong ayaw mo na? Ayoko nang magpakasal, Sandro. Ano? Ayaw mo na magpakasal? Bakit? Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handang magpakasal sa'yo. Magkakaroon na tayo ng anak. Paano hindi ka pa ready? Alam ko. Pero pwede naman tayo magkaanak nang hindi nagpapakasal, diba? Pero bakit nga? Anong dahilan? Bakit hindi ka pa handa? Dun din naman tayo pupunta. Bakit pa natin patatagalin? Sandro, ayoko magpakasal sa'yo. Sa ngayon, ayoko pa. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Sorry, pero parang masyado pa kasing maaga. Masyadong mabilis itong mga nangyayari. Paanong mabilis? Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita, pero wala pa ako sa puntong gusto na kitang pakasalan. Paano ang bata? Hindi naman natin kailangan ng kasal para magpakamagulang sa anak natin eh. Pwede natin gawin yon kahit hindi tayo kasal. Pero importante ang kasal para sa isang pamilya. Sagrado ang pagpapakasal. At yun ang kailangan natin para mas mapagtibay pa ang pamilya natin. Alam ko naman yun, pero bigyan mo pa ako ng oras. Kailangan ko muna pag-isipan ng mabuti itong gagawin natin. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Para mo namang sinabi na ayaw mong makasal sa akin. Ang sakit nun, Eliana. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman masiguro itong nararamdaman ko sa'yo eh. Saan ka ba hindi sigurado? Bakit parang takot kang magpakasal sa akin? Hindi ko pa alam. Yun ang problema eh. Wala akong maisip na rason kung bakit. Basta ayoko pa. Gusto ko na kapag kinasal na ako, willing ako emotionally and mentally. Pero yung nangyayari ngayon, parang magpapakasal lang tayo dahil buntis ako eh. Magpapakasal tayo kasi mahal kita. Mahal mo rin naman ako, di ba? O baka naman pati yun, di ka rin sigurado. Mahal kita. Yun ang sinasabi ng puso ko ngayon. Pero kung hanggang kailan, yun ang hindi ko pa alam. I'm sorry. Ayoko lang talaga magpatali muna sa ngayon. Bata pa ako. Ayoko makagawa ng maling desisyon na pagsisisihan ko rin sa huli. Hindi ka magkakamali sa desisyon mo kung mahal mo talaga ako. Pero dahil sa mga sinabi mo, pati yata pagmamahal mo sa akin, hindi mo rin alam kung totoo. Please, Sandro, intindihin mo naman ako. Ay, kung yan ang gusto mo, sige, bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Ayoko mapilitan ka sa ginagawa mo. Gusto ko rin naman na kusa mo akong pakasalan. Kaya kung hindi ka pa handa ngayon, hindi kita pipilitin. Maraming salamat at naintindihan mo ko. Aalis na ako. Kailangan ko na magbihis ng damit. Kailangan ko pang sabihan yung iba na hindi natuloy ang kasal natin. Sandro, sorry talaga. Maiwan na kita. Ano pa mang pagpupumilit ko ay hindi na talaga natuloy ang kasal namin ni Eliana Papadudut. Hindi naman pwedeng pilitin ko ang isang tao na pakasalan ako lalo na kung hindi pa siya handa kaya tinanggap ko na lamang ang mga kagustuhan ni Eliana. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa hanggang sa maisilang nito ang anak namin Papadudut. Isang cute na baby girl na pinangalanan naming Safia ang bata. Matapos manganak ay sa amin tumira si Eliana pero hindi rin po ito nagtagal. Matapos ang 5 buwan ay bumalik sa kanila si Eliana matapos siyang makipaghiwalay sa akin. Inamin niya, pati na rin sa pamilya ko na nawala na raw yung pagmamahal niya sa akin. Hindi na raw niya nakikita ang future niya na kasama ako. Yun din ang isa sa mga rason kung bakit ayaw niyang magpakasal sa akin noon, Papadudut. Ang sabi pa niya ay blessing daw ang pagkakaroon namin ng anak na hindi namin inaasahan, kaya thankful siya doon. Pero ang pagbuo namin ng isang pamilya na hindi raw niya nakikitang magiging masaya, yon ay pwede pa raw maiwasan. Papadudot, masakit po para sa akin ang ginawang yon ni Eliana. Sa puso't isipan ko, ay siya na talaga noon ang inaasahan kong mapapangasawa at makakasama ko sa panghabang buhay. Mahal ko siya ng sobra-sobra, pero nakakalungkot na hindi pala ganon kalalim ang pagmamahal niya sa akin. Sa huli ay pinakawalan ko rin siya. Hindi naman niya ipinagkait sa akin ang anak namin Papadudut.
Nagdesisyon kaming dalawa na maging co-parent ni Sofia. Na kahit hiwalay man kaming magulang niya ay sabay naming siyang pinalaki at inalagaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil bata pa si Sofia ay automatic na napunta siya sa kanyang nanay. Kahit na ganoon ay naging maayos naman ang co-parenting setup namin ni Eliana. Tuwing weekdays ay nakay Eliana si Sofia at kapag weekends naman ay nasa bahay namin siya. Kapag birthday naman ng bata ay salitan kaming dalawa. Noong first birthday at binyag nito ay naganap ang selebrasyon sa isang malaking venue. Noong second birthday ng bata ay sa bahay ni Eliana ito nangyari at sa amin naman nag-celebrate si Sofia ng third birthday niya. Pagsapit ng Pasko ay kasama namin ang anak ko samantalang sa New Year naman sila magkasama ng kanyang ina. Masasabi kong healthy ang naging relasyon namin ni Eliana kahit na hiwalay na kami papadudot. Kahit papaano hindi naman namin ipinaparamdam sa bata na wala siyang magulang. Hindi namin siya pinabayaan at nilunod namin siya sa pagmamahal at pag-aalaga. Dumaan ang mga taon na gano'n ang setup ng pamilya namin. Nang mga panahong yun ay wala na talaga kaming nararamdaman ni Eliana para sa isa't isa. Naging matalik na magkaibigan na lamang kaming dalawa at sa katunayan ay sa akin pa nga humihingi ng love advice noon si Eliana noong nagkaroon siya ng bagong lalaki sa buhay niya. Oh, Sandro, ang aga mo magsundo ngayon ah. Dadaan pa kasi kami sa grocery. Medyo marami kaming bibilin ngayon. Talaga? Bakit? Anong meron? Halika, pasok ka muna. Nagpromise ako kay Sofia na magpipiknik kami ngayon kasama lola niya. Kaya ilalabas ko sila mamayang hapon. Exciting naman. Kaya naman pala gustong-gusto na niya makasama daddy niya ngayon eh. Alam mo bang maaga rin siyang nagising ngayon? Siyempre, daddy's girl yan eh. Asus, maupo ka muna. Salamat. Nasaan na si Sofia? Nasa kwarto niya, nag-aayos pa ng gamit niya. Isang oras na yata naghahanda yung batang yun eh. Hindi makapili ng damit na dadalihin niya. Sige, antayin ko na lang siya. Maaga pa naman eh. May iba tayo. Tama ba tong nakikita ko? Bakit? Naglilinis ka? Oh, bakit? Dati naman ako naglilinis ng bahay ah. Parang hindi naman. May bisita ka ano? Oo, may inaantay akong bisita ngayong araw. Kaya naman pala nag-general cleaning eh. Sinong darating? Manliligaw mo? So heto na nga. Yung usapan natin last time, yung lalaking tinatanong ko sa'yo, naalala mo pa ba? Yung musikero na nagbabanda-banda sa mga bar? Oo, yun nga, si Harold. Siya yung bisita mo ngayon? Oo, siya nga. Inaya ko siya dito sa bahay para makapag-bonding kaming dalawa. Teka, kayo na ba? Ang bilis naman. Hindi pa, getting to know pa lang kami. Naks, getting to know. Bakit ako noon? Di mo naman ako inimbita sa bahay mo. Eh, wala pa naman akong bahay nun, siraulo ka. Alam nga namang dalhin kita sa bahay ng magulang ko. Sa bagay, may punto nga naman. Pero ang bilis naman. Kailan lang nung nagtatanong ka sa akin ng opinion ko tapos ngayon, inimbita mo na agad dito sa bahay mo? Ganito kasi yun. Di ba nga nagtanong ako sa'yo kung ano yung mga signs na nagkakagusto sa'yo yung isang lalaki? Oo, madami akong binanggit na example sa'yo. Halos lahat ng yun nakita ko kay Harold. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Kinonfront ko siya kung may gusto ba siya sa akin o wala. Lah, ang desperada naman ang dating mo nun. Ay nako, matanda na ako para magpakipot pa, no? Tsaka hindi naman bagay sa akin magpa-tweetams. Gusto ko siya eh, so kung gusto niya ako, edi push na agad tayo sa ligawan portion. Ba't pa namin patatagalin? Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. 5 years ago, hindi ka naman ganyan eh. Siyempre, tumatanda na. Dapat galaw-galaw, baka single na pumanaw. So ano namang gagawin nyo dito? Maglilinis, ganon. Hindi. Magmo-movie marathon kami tapos magluluto. Weh, movie marathon at luto lang ba talaga? Di ako naniniwala. Hoy, tampaling kita dyan eh. Doon ka na nga, punta mo na si Sofia sa kwarto niya. Di pa yung nagbe-breakfast ha? Ako nang bahala.
Bibili na lang kami ng pagkain sa labas. Pero Eliana, seryoso. Alam mo na ginagawa mo kaya may tiwala na ako sa'yo. Nag-mature ka naman na. Marami ka nang natutunan habang tumatanda kaya sana this time, dapat sure ka na sa mga pinagagagawa mo, okay? Huwag mo na akong alalahanin, alam ko tong ginagawa ko. Hindi na ako yung Eliana noon na walang kasiguruhan sa buhay. Mabuti kung ganun. Enjoy sa movie marathon yung dalawa. Sira ulo? Papadudot nung nagsimulang mag-aral si Sofia, ay ipinasok namin siya sa isang private preschool na pinamamahalaan ng church namin. Gusto ko kasi na habang bata pa si Sofia, ay matutunan na nito ang mga aral sa Biblia at makilala na niya ang Diyos. Pumayag naman si Eliana sa gusto ko, Papadudot. Maganda ang paaralan na yon dahil doon din ako nagtapos ng nursery at kindergarten. Noong mga panahon na yon ay nakahanap na rin si Eliana ng panibagong pag-ibig. Sa pagdating ng bagong lalaki sa buhay niya ay medyo inilayo ko ang sarili ko sa kanya para hindi ako maging sagabal sa relasyon nilang dalawa, lalo na't may nakaraan kami ni Eliana. Ayoko na makaramdam sa akin ng threat ang boyfriend niya kaya nag-set kami ng boundary bilang mga magulang ni Sofia. Matapos ang 2 taong relasyon nila ay pinakasalan ni Eliana ang boyfriend niya na si Harold. Sa pagkakataong yon ay biglang nagkaroon ng 2 ama si Sofia. Isang bagay yon na hindi ko napaghandaan, Papadudot. Aaminin ko na ako yung natreten dahil sa pagdating ni Harold sa buhay ng anak ko. Ako ang biological dad ni Sofia pero si Harold naman ang stepfather niya na lagi niyang nakakasama. Doon ako naiinggit dahil simula nung dumating si Harold ay naging magulo na ang setup namin. May pagkakataon noon na hindi na nasusunod ang schedule namin ni Eliana dahil tuwing weekends na dapat ay nasa akin si Sofia ay lagi silang nasa labas para daw magkaroon sila ng family bonding. Biglang feeling ko ay na-left out ako, Papadudot, at pakiramdam ko ay naitsapwera na lamang ako sa buhay ng anak ko. Kaya naman bago pa lumala ang lahat ay kinausap ko si Eliana tungkol sa problema ko, Papadudot. Sandro? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba na-receive yung message ko? Anong message? Wala akong natatanggap na message. Sabado ngayon. Nandito ako para kunin si Sofia. Hala, nag-message ako sa iyo kagabi. Nagpaalam ako na lalabas kami nila Harold ngayon at isasama namin si Sofia. Ano? Sa akin siya dapat ngayon ah. Nag-promise kasi kami na dadalhin namin siya sa theme park kasi maganda yung grades niya. Eliana naman. 2 araw na nga lang ang meron ako sa anak ko, babawasan niyo pa? Sorry na, sinabihan naman kita kagabi. Akala ko okay lang kasi hindi ka nag-reply. Hindi ako nag-reply kasi wala nga ako na-receive na message. Ano ba naman yan, Eliana? Pasensya na talaga. Hindi pwede yan. Kukunin ko ang anak ko. Nasaan na siya? Sandali lang. Ganito na lang, sa Lunes, Sunday tsaka Monday, sa'yo titira si Sofia. Okay lang ba yon? Hindi okay yun. May trabaho ako sa Lunes. Sinong titingin sa bata? Tsaka may klase siya. Sabado at Linggo ang napag-usapan natin. Kaya yun ang dapat na masunod. Ilabas mo na si Sofia. Huwag ka namang selfish, Sandro. Inaabangan ni Sofia tong araw na to eh. Excited na nga siyang umalis. Huwag ka namang killjoy. Ako pa ngayon yung killjoy? Ikaw tong hindi sumusunod sa usapan natin? Ibibigay ko na nga siya sa'yo sa Lunes eh. Ayaw mo ba yun? Pati Martes na rin kung gusto mo. So ganito na ngayon ang sistema natin. Wala nang schedule. Kung kailan mo gustong kunin yung bata, kukunin mo na lang basta. Okay, sige. Oo, mali ko na hindi ko sinabi sa'yo to ng mas maaga. Sorry.
Pero pagbigyan mo na yung bata kahit ngayon lang. Sige na, kunin niyo na si Safia. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi natin to naaayos. Naaayos ang alin. Ito, kada may ganap kayo, ako na lang lagi yung mag-a-adjust. Hindi pwede yun. Ako na nga yung limitado ang oras dito kasama yung anak ko. Ako pagugulangan nyo? O sige, ganito na lang. MWF sa akin si Safia tapos TTHS sa'yo naman siya. Eh paano yung linggo? Siyempre sa akin siya, ako yung nanay eh. At bakit naman sa'yo? Aangal ka pa ba? Eh mas dumami na nga yung araw mo kasama si Safia. Dati Sabado, Linggo lang. Ngayon Martes, Huwebes at Sabado ka na. Choosy ka pa? Hati tayo sa linggo. La, seryoso? Ayaw mo pa ipabigay? Tumatanda na si Safia. Gusto kong makasama ang anak ko bago siya maging cold na teenager. O sige, total manggagaling siya sa'yo ng Sabado, sa'yo na rin yung Linggo ng umaga. Akin yung Linggo ng gabi hanggang Lunes. Ayos na ba yon? Yan, dapat ganyan, para fair. Ang dami mong alam. Ano, okay na? Pwede na namin kunin si Safia ngayon. Oo, okay na. Mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo. Ingat ka rin pa uwi. Teka, sandali lang. Ano? Kailan magsisimula yung bagong schedule natin? Ano? Pati ba naman yan? Next week. Okay? Goods na ba? Mabuti na yung sigurado. Okay na ako sa next week. Sige na, paliliguan ko pa si Safia. Sandali! Ano na naman, Sandro? Sinasayang mo oras ko eh. Magpapakita lang ako saglit sa anak ko. Galit agad? Nandito na ako. Alangan namang di ko siya kumustahin. Halika na, pumasok ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sumabay ka na rin sa amin. Magkaibang-magkaiba ang parenting style namin ni Harold Papadudut. Kung ako ay masyadong protective sa anak ko, si Harold naman ay ibang estilo nito pagdating sa pag-aalaga kay Safia. Hinahayaan lang niya ang bata na maging curious sa mga bagay-bagay kahit na minsan ay napapahamak niya ito. Minsan ay ipinipilit din niyang matuto ang bata sa mga bagay na hindi naman interesado ang anak ko. Katulad na lamang noong binilhan niya ito ng bike para daw matutunan nitong magbisikleta. Okay lang naman sana yon para sa akin, Papadudot, pero ang ginawa ni Harold ay tinanggal nito kaagad ang training wheels ng bike para daw mas mabilis matuto si Safia. Ang ending ay nabunggu siya ng isa sa mga batang kalaro niya na nagbabike din. Natumba ang bata at na-dislocate ang braso nito. Agad naman siyang naitakbo sa ospital at mabilis na naayos ang problema, pero bilang isang ama ay hindi ko nagustuhan ang mga nangyari. Ang nakakainis pa, Papadudot, ay tuwing ino-open ko kay Eliana ang mga bagay na napapansin ko ay nagagalit siya sa akin. Mas kinakampihan niya ang asawa niya na naiintindihan ko naman, kaso nga lang ay hindi man lang niya buksan ang isipan niya para maintindihan din ito kung ano ang pinupunto ko. Hanggat maaari ay ayoko sanang mag-away kami ni Eliana dahil hindi na nga maganda para kay Safia na hiwalay ang magulang niya. Mas lalong hindi maganda na magkaaway pa kami. Kaya mas nilawakan ko na lamang ang pag-iisip ko, Papadudot, para mas maayos ang maging pag-uusap namin ni na Eliana at Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, as expected ay mas pinaboran pa rin ni Eliana ang asawa niya kahit na may point naman ako sa pinaglalaban ko. Ayon sa kanya ay mas maganda raw na habang bata pa ay matuto na sa maraming bagay si Safia para sa paglaki nito ay hindi siya mabigla. Hindi raw dapat siya bine-baby. Kailangan niyang madapa para matutong bumangon na mag-isa. Pero para sa akin naman, Papadudot, ay hindi magandang estilo yon ang pagpapalaki sa bata. Dapat ay hayaan natin silang kusang matuto sa mga bagay kung saan sila interesado. Mas maganda na panahon mismo ang magbigay aral sa bata kesa ipinagpipilitan natin sa kanila ang bagay na hindi naman nila gusto. Katulad na lamang sa pagbabike. Hindi mahilig sa labas si Safia. Mas gusto niyang manatili sa loob ng bahay para maglaro, magbasa o magdrawing. Ang naging rason ni Eliana kung bakit pinipilit niyang lumabas si Safia ay para lumakas daw
ang resistensya nito. Kailangan niyang madungisan at masugatan para mas lumakas ang pangangatawan nito. Mas maganda rin daw yon para magkaroon siya ng kaibigan. Isa pa ay mahaba-haba ang bakasyon nila. Kaya sa halip na nasa loob ng bahay at babad sa cellphone, ay ginagawa nila ito ng paraan para makapaglaro siya sa labas. Doon ako nagkaroon ng isang magandang ideya. Total ay bakasyon naman ay naisip kong i-enroll si Safia sa Vacation Church School or VCS ng aming church, Papa Dudut. Kahit papaano ay pinagbigyan naman nila ako sa hiling kong ipasok si Safia sa VCS. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Dito ba yung VCS? Vacation Church School? Opo sir, dito po. Ilang taon na po ba si baby girl? 9 years old. Ah, dito nga. 8 years old and up. Ako ang magiging teacher nila. 7 pababa naman, dun sila sa kabilang classroom kasama si Teacher Loida. Ah, baby girl, pasok ka na sa loob para makilala mo mga classmate mo. Oh, pasok ka na raw, Safia. Huwag makulit, okay? Oh, tingnan mo. Di man lang marunong magpaalam. Mga bata talaga ngayon. Excited lang po siguro. Ikaw yung magiging teacher nila? Yes po, ako nga po. Pakibantayan na lang siya ha. Tahimik lang yan karaniwan, pero kapag nakahanap ng makulit na kalaro, lumalabas din yung pagkamakulit niya. Huwag kang matakot na pagalitan siya kapag nagkataon. Sige po, wag po kayong mag-alala. Safe po sila rito. Ano nga ulit pangalan mo? Michi po. Ako naman si Sandro. Nice to meet you po. Preschool teacher ka rin ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Nag-aral kasi dati dito si Safia, kaya kilala ko na yung mga teachers dito. Si Teacher Loida, nursery teacher yun ni Safia. Opo, bago lang. Pero matagal na rin akong teacher. Sa ibang church nga lang. Ah, so same religion ba tayo? Parang gano'n na nga po. Baka kilala niyo po yung father ko. Pastor po siya. Siya actually yung bagong papalit dito. Magpapalit na naman ba ng pastor? Opo, next month. Anong pangalan ng father mo? Pastor June. Baka po kilala niyo siya. Si Pastor Jun yung mestizo na matangkad? Tama ba? Siya nga po. Tatay ko siya. Oo, naaalala ko na siya. Naging pastor na siya dati rito eh. Bata pa ako nun sa pagkakaalala ko. Ah, oo. Naging pastor na siya dati dito. Baka nga nagkasabay na tayo sa church service nun eh. Pero nadistino din agad si Papa sa ibang church kaya parang 2 taon lang yata siya rito dati. Oh, I see. Tapos ngayon, babalik na ulit siya rito. Oo, by next month. Tapos ako naman, lilipat na rin dito. Dito na rin ako magtuturo ng preschool. Mabuti naman, para may bagong mukha dito sa church natin. Pero napaaga yata yung paglipat mo. Nag-volunteer talaga ako rito kasi naka-maternity leave pala yung kasama ni Teacher Loida. Wala siyang kasama kaya hinugot ako mula sa amin para samahan siya rito. Oo, malapit na kasi yatang mga anak si Teacher Alice. Dadalawa lang kasi silang teacher dito eh. Compared sa ibang lugar, maliit lang kasi yung school dito. Kaya konti lang din ang nag-e-enroll. Kaya nga po, pero parang next year plano nilang palawakin pa tong school para mas maraming ma-accommodate na bata. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Plano pa lang naman yata pero hindi ko sure, narinig ko lang sa papa ko. Sana matuloy kung sakali. Sana nga po. O paano po yan? Mauna na po ako sa loob ha. Inaantay na ako ng mga bata. O sige. Babalik na lang ako kapag uwian na. Ano ulit oras matatapos? Mga 11:30 pwede nyo nang sunduin yung mga bata. Okay, got it. Sige, nice meeting you ulit. Ingat po kayo. Papadudot nakapagtapos si Michi sa kursong Bachelor of Elementary Education, major in Preschool Education. Simula noon ay isa na siya sa mga naging teacher ng preschool na ipinatayo ng church namin. Maraming branch ang church namin, Papadudot, at sa bawat church ay may sarili silang preschool. Galing pa sa ibang lugar si Michi pero magkapareho kami ng religion. May isa siyang kapatid na lalaki na nagtatrabaho naman bilang marino.
Malit na babae lamang siya, sweet siya at mahiyain. May pagkakahawig siya kay Shaira Diaz na laging mapungay ang mga mata. Siyang naging teacher ni Safia sa isang linggong VCS nila. Sobrang saya ng anak ko noon dahil muli niyang nakita ang mga dati niyang kaklase at nagkaroon pa siya ng mga bagong kaibigan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkaroon siya ng pagkakataong aralin ang mga istorya sa Biblia. Yun ang goal ng Vacation Church School, Papa Dudut. Ginagawa ito taon-taon para mapagpatibay ang pananampalataya ng mga bata sa Panginoon. Maliban doon ay naghihinang din ito ng creativity nila dahil binibigyan sila ng sapat na panahon para sa creative skills nila. Half day lang ang VCS mula sa bahay nila Eliana ay sinusundo ko si Safia ng alas 7 ng umaga para dalhin sa church namin at saka ko siya binabalikan kapag lunch break ko na sa trabaho. Kasabay ng isang linggong pag-aaral ni Safia sa mga salita ng Diyos ay nagkaroon naman ako ng pagkakataong makilala ang teacher niyang si Michi, Papa Dudut. Michi! Oh, Sandro, nandiyan ka na pala. Nasa loob si Safia, nakikipaglaro pa sa mga classmate niya. Sandali, tatawagin ko lang Huwag siya. na muna. Hayaan mo na muna siyang makipaglaro. Total, last day na nila ngayon. Ah, okay, sige. Ay, nakakalungkot kasi last day na ngayon ng VCS. Isang linggo lang kaming nagkasama ng mga bata pero napamahal na agad sila sa akin. Mamimiss ko sila. Pero may graduation pa naman sila bukas, di ba? Oo, pagkatapos ng church service, graduation nila ang kasunod. May isang araw pa para makabanding mo sila. Oo nga. Tsaka magkakaroon din pala ng lunch dito after. May mga parents kasi na nag-donate ng pagkain. Dito na kayo mag-lunch ni Safia bukas. Talaga? Oo, may isang nag-offer ng pagkain tapos naging domino effect na. Nag-pledge na rin yung iba. Parang susobra na nga yata yung pagkain eh. Kaya dito na kayo kumain para mas marami, mas masaya. Nako, nakakahiya. Wala man lang akong maibigay na pagkain. Tulungan mo na lang ako mag-prepare after ng graduation. Total pareho naman tayo nga attend ng church service eh. O sige, ganun na lang para may ambag ako. Kumusta na nga pala yung nabanggit mo sa akin last time? Last time? Ano yun? Yung sinasabi mo na problema mo sa asawa ng mama ni Safia? Harold? Yun yata ang pangalan niya sa pagkakatanda ko. Ah, yun ba? Wala namang problema kina Eliana at Harold. Actually, ako yung problema. Bakit mo naman nasabi? Hindi ko kasi maiwasang ma-left out sa buhay ng anak ko eh. Alam mo yung FOMO? FOMO? Ano yun? Yung fear of missing out. Kina Eliana kasi, may mami at daddy na si Safia doon. Kumbaga, kompleto na silang pamilya. Out of the picture na ako. Para bang kahit mawala ako, okay lang kasi may tatayo namang ama kay Safia kapag nagkataon. Yun ang problema ko ngayon. Hindi naman dapat pinoproblema yan. Kahit may asawa na yung mami ni Safia, ikaw pa rin naman ang tatay niya. Tsaka isa pa, hindi ka naman katulad ng ibang tatay na basta na lang tinatakasan yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Ikaw, never mong iniwan si Safia kahit nahiwalay na kayo ni Eliana. Never kang mawawala sa buhay ng anak mo kasi nagpakaama ka sa kanya. Basta, wala naman talagang dapat ikatreten pero ewan kung bakit natetreten ako kay Harold. Para bang nag-aagawan na kasi kami sa atensyon ni Safia. Hindi ka talaga dapat ma-threaten kasi nagagawa mo naman ng maayos yung role bilang ama ni Safia eh. Sa katunayan, nung nag-drawing kami ng family portrait nung nakaraan, dalawa kayo ni Harold na dinrawing ni Safia. Ibig lang sabihin nun, kahit may stepfather na siya, hindi ka pa rin nawawala sa puso't isip ng anak mo. Naiinggit lang siguro ako kasi mas nabibigyan nila si Safia ng mas maayos at buo na pamilya. Kaya mo rin namang ibigay yun kay Safia eh. Ha? Paano? Anong paano? Ginagawa mo na mismo yung sinasabi ko. Nagiging mabuti kang tatay para sa anak mo. Dun pa lang, napaparamdam mo na kay Safia kung paano magkaroon ng maayos na pamilya. Alam mo, Sandro, huwag mong ituring na karibal si Harold.
Pareho nyo namang mahal si Safia eh. Pareho kayo nakapakanan nung bata ang hangad. Siguro magkaiba lang kayo ng style ng pag-aalaga pero at the end of the day, iisa lang ang goal nyo at yun ay mapalaki ng maayos si Safia. Sa bagay, tama ka naman. Swerte nga si Safia eh kasi hindi lang 2 kundi 3 ang magulang niya. Mga magulang na handang gawin ang lahat para sa kanya. At soon, kapag nakahanap ka na ng babaeng pakakasalan mo balang araw, hindi lang 3 kundi 4 na ang tatayong magulang nung bata. 2 ama at 2 ina. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagkatotoo nga ang mga sinabi sa akin ni Michi at naging 4 ang mga magulang ni Safia. Maliban sa amin ni Eliana na biological parents nito ay nagkaroon din siya ng mga step-parents, si Harold at saka walang iba kundi si Michi. Kung paano kami nagkatuluyan ni Michi ay nagsimula ang lahat nung natapos ang VCS nila ni Safia. Nagkaroon na kami noon ng bagong pastor sa church namin at eto nga ang tatay ni Michi. Dahil doon ay mas naging close pa kaming 2 ni Michi at mas tumibay ang pagsasama namin dahil sabay kaming nagsisilbi sa church namin. Sa mga sumunod na buwan ay unti-unti na akong na-develop ang feelings ko para sa kanya hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Nagkaroon kami ng 3 taong relasyon bago namin naisipang magpakasal na. Makalipas ang 1 taon ay nagkaroon kami ng sariling anak. Papa Dudut, 13 years old na ngayon si Safia at may 3 na siyang nakababatang kapatid. Ang anak namin ni Michi na si Miggy at ang 2 anak naman ni Eliana at Harold. Sa tulong ni Michi ay unti-unti ko ring natanggap na hindi ko kontrol ang buhay ni Safia. Ganon din na hindi ko kontrol ang pagpapalaki sa kanya ng iba pa niyang mga magulang. Ang ginawa ko na lamang ay mas nilawakan ko pa ang pag-iisip ko at sinubukang makipagtulungan kina Eliana at Harold para maipagpatuloy namin ang maayos na pagpapalaki kay Safia. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Papa Dudut. To God be the glory, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandro. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.